Ay mga kabakyard, happy Sunday po sa ating lahat. Isang maganda at mapagpalang araw po sa atin. So ngayon mga kabakyard, nasa aking ibunan ako. At habang nakatingin ako mga kabakyard sa aking YouTube channel, so may napansin ako na isang subscribers natin na nagtatanong kung ilang months sinasalang ang English Budgie. So shout out sa iyo Sir Gilarcar 581. So ito yung kasagutan ko sir sa katanungan mo patungkol sa English Budgie. Kung ilang taon ko ba isinasalang ang mga alaga ko dito sa aking munting ibunan. So bago tayo mag-start sa topic natin ngayon, shout out muna tayo. Shout out sa iyo kabakyard Gilarcar 581, happy breeding po. Shout out sa iyo Papa Jom, happy breeding po. Shout out sa iyo John Gilbert Narido, happy breeding po. Shout out sa iyo Ki Freddy Treasure. So happy breeding po kabakyard. Enjoy lang po sa hobby ng pag-iibon at pagmamanok. So bago tayo pumunta sa topic natin ngayon mga kabakyard, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung form ng kulasiman. So ito po yung kulasiman mga kabakyard. So makikita po natin ang kulasiman sa tabi-tabi ng ating mga bakuran, katulad ng mga garden natin, o di kaya sa may halamanan. So ang kulasiman ko po is nasa garden ko dito sa aking mga kalabasa at saka sa aking sili. So gano'n nga ba kaganda ang kulasiman mga kabakyard? So ang kulasiman is maganda po siya, lalong-lalo na sa ating mga ibon na isinasalang for breeding. So nakapag-boast po siya ng breeding sa kanila na madali silang mag-breed. At saka maganda rin ang kulasiman mga kabakyard dahil natural breeding enhancer po siya. At saka mayroon din siya mga vitamins na pwedeng makukuha ng ating alagang ibon. So sa hindi pa nakakilala sa kulasiman, so ang shape po ng kulasiman is ganito po siya. Ayan. Ganito po ang shape ng kulasiman at saka ang form niya. So kung mayroon kayong nakita sa inyong bahay o di kaya sa inyong mga bakuran, so, yan, i-keep nyo yan, alagaan nyo dahil malaki ang papel niyan sa inyong mga alagang ibon. Dahil nakapag-boast yan ng breeding sa kanila. So, hugasan ko muna itong mga kabakyard para mabigay ko na sa ating alagang ibon. Tsaka makastart na tayo sa topic natin. So, ayan, nag-start na nga pala ako maghugas sa nakuha nating kulasiman. So, dapat talaga hugasan natin mga kabakyard para safe ang pagbibigay natin sa ating mga alagang ibon para maiwasan natin yung mga insekto na nakadapo sa kulasiman para secure na secure yung ating mga breeders na English Budgie. So check muna natin ang nest box mga kabakyard dahil ito yung last na in-upload ko sa inyo na bagong parisan ko na back to back yellow TCB. So ngayon mga kabakyard may 3 itlog na sila. So I hope na madagdagan pa nila ang kanilang itlog at saka makandling natin para malaman natin kung ilan ba talaga ang mabigay nilang fertile eggs sa ating munting backyard. So ibalik ko muna mga ka-backyard para hindi may istorbo ang ating breeder na English Budgie Yellow TCB. So ayan, nasa loob na po ng nest box ang hen. So ayan po yung hen mga ka-backyard. At saka nasa labas po is yun po yung cock na English Budgie. So ayan yung nasa dapuan. So kumain na po sa ibinigay nating kulasiman. So start na tayo sa topic natin mga kabakyard. So disclaimer lang sa mga experts sa English Budgie. So ang ibabahagi ko pong experience ngayon is patungkol lang sa experience ko dito sa aking munting ibunan. Kung ilang months ba ako nagbe-breed sa aking mga EB dito sa aking munting backyard na inalagaan. So ito yung kasagutan ko sa katanungan mo, Gilarcar 581. So ang mga English Budgie ko dito sa aking area, isinasalang ko sila for breeding. Is nasa 12 months old ko sila isinasalang. So bakit ganun ang edad na isinalang ko ang aking mga EB dito sa aking munting ibunan? So unang rason ko, maganda kasi magsalang ng 12 months old, lalong-lalo na sa mga English Budgie dahil hindi na sila mahirapan pang mag-breed kasi yung edad nila is good na for breeding. Pangalawa, pag once nagbibigay ng itlog ang hen,
So, hindi na tayo mangamba na magkaroon siya ng egg binding. So, ang egg binding po mga kabakyard is yan po yung pagbara ng itlog sa hen. So, kadalasan pong nangyayari ang egg binding pag once bata pa yung hen na isinasalang natin for breeding. So, pangatlo, pag once bata pa yung hen is hindi nila maalagaan ng maayos ang kanilang mga painakay na ibinibigay sa'yo. Unlike sa nasa 12 months old na yung mga English Budgie mo, hindi ka na mangamba dahil marunong nang mag-alaga ang hen dahil matured na siya at saka ready na ang edad niya for breeding. So, yan lang po yung sagot ko sir sa katanungan mo patungkol sa ilang months ko ba isinasalang ang aking mga English Budgie dito sa aking munting ibunan. So, 12 months old ko po isinasalang sir ang aking mga ibon na English Budgie dito. Kasi una, iwas egg binding. Pangalawa, malagaan nila ng maayos ang kanilang mga painakay. Pangatlo, madali na silang mag-breed dahil good na for breeding ang kanilang edad. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. I hope Sir Gilarcar is may nakuha kang idea sa short explanation ko regarding sa edad ng English Budgie na isinasalang ko dito sa aking munting ibunan for breeding. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting ibunan. So, happy Sunday po sa ating lahat mga kabakyard. Enjoy lang tayo sa hobby natin. Ika nga nila, makulay ang buhay pag may ibon sa bahay.